Bago tayo magsimula ay mag-shoutout muna tayo sa mga hangal. Shoutout kay Tramyard Dungog, J. Mariano, Win na Win, Kuya Chomlizer, Real Manners, MacJess from Kidapawan City, Jomar Tiria, User GJ, User We, Leo De Guzman, No More, Jomar Nandang, Ken Tizi, Viken Thony Dion Anao, Lester Flores from Davao City, Rolando Singson. Hanggang dito na lang muna mga bida para makapagsimula na tayo. At huwag kayong mag-alala sa hindi pa na shoutout dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comment nyo. Kaya naman simulan na nating balatan ang kabanatang ito. Sa mga nagdaang kabanata ay akala ng hangal na mayabang na patay na si Xiao Chen kaya naman kampante din siya natanggalin ang kanyang maskara, subalit bahagyang kinabahan ang isa sa ginawa niyang pagtanggal ng kanyang maskara. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay sinabi ng mayabang kay Chai Wantang na paano naging napakaliit ng iyong tapang. Si Xiao Chen ay isang malungkot na tao. Sino ang pupunta dito? Sinabi naman ni Chai Wantang kay Xiao Chen, na hindi naman sa hindi ka namin binibigyan ng paraan para mabuhay, pero habang buhay ka, hindi iba ang tingin ni Jiang Meng sa ibang tao. Dagdag pa ng isang hangal na mayabang na hindi na masama, ngayong patay ka na, sa wakas ay akin na si Sister Jiang Meng. Sinabi din niya kay Hao Tong, na kung sino man ang makakakuha kay Jiang Meng, ay nakadepende sa kanyang kakayahan. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay nagsalita ang ating bida na ganyan pala. Mukhang nagkakasiyahan ata kayong dalawa. Nang marinig ng dalawa na nagsalita si Xiao Chen ay nagulat ang dalawang hangal na sabi pa nga nila na may multo. Sinabi naman ni Xiao Chen na kailan ba ako namatay. Dagdag pa niya na masyado ata kayong kampante sa ginawa niyo sa akin. Hindi pa din makapaniwala ang hangal na mayabang kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung bakit hindi pa ito patay, dagdag pa niya na imposibleng. Ikaw ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon, paano makayanin ng iyong katawan ang isang atake ng aking divine technique? Bakit hindi ka patay? Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na sino ang nagsabi sa iyo na ang pisikal na estado ay hindi makayanin ang isang pag-atake na may divine na kapangyarihan ng realm. Umarte ako ng maayos di ba? Sinabi naman ng hangal na mayabang na ngayong alam mo na ang aming pagkakakilanlan, kailangan mong mamatay ngayon. Mabilis na sumugod ang dalawang hangal sa pag-aakalang kaya nilang paslangin si Xiao Chen. Nang makalapit ang dalawang hangal ay hinayaan lang ito ni Xiao Chen, ginamit ng mayabang ang kanyang teknik na kung tawagin ay Extinctoing Palm, at ang isa ay gumamit ng Rifting Fist technique, subalit wala itong silbi sa katawan ni Xiao Chen na may mataas na physical defense. Nasabi na lang ng dalawa na parang may mali, at ang pakiramdam na ito. Ang paghampas sa kanya ay parang isang insekto na tumatama sa isang malaking haligi ng bakal. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na sabi ko naman sa inyo na hindi kayo sapat para harapin ako. Napa-atres ang dalawa na sabi pa nga nila na kung anong klaseng halimaw ang isang tulad mo. Tinuro naman ni Xiao Chen na buksan ang kahon at tignan ang nasa loob nito. Nagtatakang tinignan ng dalawa ang tinuturo ni Xiao Chen na kahon. Pinagpapawisan ang dalawang hangal habang dahan-dahan nilang kinukuha ang laman ng kahon. Nang makita nila ang maskara ni Xiao Chen ay mas lalo silang kinabahan ng husto, kaya naman sinabi nila kay Xiao Chen na kung bakit may maskara siya ng Supreme Master. Nang inag sa takot ang dalawa nang lumapit si Xiao Chen at nagpalabas ng nakakakilabot na aura. At sinabi ni Xiao Chen na dahil ako ang Supreme Master, natulala na lang ang dalawang hangal sa kanilang narinig kay Xiao Chen. Hindi makapaniwala ang hangal na mayabang sa kanyang narinig at magsasalita pa sana siya. Ngunit hindi niya ito nagawa dahil binigyan na siya ng isang atake ni Xiao Chen na dahilan upang tumilapon siya, na ikinagulat naman ni Hao Tong. Napaluhod ang hangal na mayabang sa ginawa ni Xiao Chen at hindi na ito nakagalaw. Tumilapon na lang ang maskarang hawak-hawak niya. Ilang sandali pa ay wala na itong reaksyon at wala na itong buhay. Nang inag sa takot ang hangal nang makita niyang hindi na gumalaw ang kasama niya na sabi pa nga niya na patay na ba siya kagaya ng nangyari kay Elder Fang. Dahil sa takot ay lumuhad ang hangal at nagmakaawa kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na nakikiusap ako na palayin mo ako at gagawin ko lahat ng gusto mo. Dagdag pa niya na palayain mo na ako pakiusap, sinabi naman ni Xiao Chen na imposible. Isa lang ang patutunguhan ng taong gustong pumatay sa akin. Ang mamatay at kasabay na naglabas ng matinding aura si Xiao Chen. Ilang sandali pa ay ginamit niya na ito at naramdaman naman agad ito ng hangal. Maya-maya pa ay binawian na siya ng buhay.
At ginamit ni Xiao Chen ang nakakakilabot na aura na kayang lumunin ang katawan ng tao na agad namang kumalat sa katawan ng mayabang na hangal, at unti-unting naglalaho ang dalawa dulot ng matinding aura na parang sinusunog ang katawan nito. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamay na nababalutan ng aurang apoy. Na ang bone flame na ito ay talagang mabangis, hindi nakakagulat na ang mga nagsasagawa nito ay tumapak sa masasamang paraan. Dagdag pa niya na mukhang hindi dapat gamitin ang pamamaraang ito maliban kung talagang kinakailangan ito. Maya-maya pa ay ibinalik niya na ang kanyang maskara sa box upang hindi ito makita ng lahat. Habang nakaupo siya sa kanyang higaan ay sa isip-isip niya na ngayong nalutas na ang mga problema sa Qingyanman, ang susunod na hakbang ay ang maghintay lamang para sa pag-iisa ng Tianyan Domain. Sa kabilang banda naman ay nagulat si Lin Bai sa kanyang mga narinig kay Master Duan Sili ang nasabi pa nga niya na pag-iisa sa domain ng Tianyuan. Dagdag pa niya na Master sino itong Panginoon ng Langit, ito, ay medyo sobra. Natigilan naman si Master Duan Siliang sa tanong ni Lin Bai. Maya-maya pa ay nilapitan niya ito at hinawakan ang balikat at sinabi niya na si Zhu Chanzhen ang pinakamalaking pag-asa ng Qingyanman. Sinabi din niya bilang isang guro naniniwala ako na tiyak na mapag-iisa ng Supreme Master ang lugar ng Tianyuan. At maya-maya pa ay nilabas niya ang scroll at sinabi niya kay Lin Bai na ito ang Sun Palm ng ikalawang baitang, itinuro ito ni Master Zhu Chanzhen upang makabisado. Ngayon ay ipapasa ko ito sa iyo. Magsisimula na ang digmaan at dapat tayong magsikap na umunlad. Agad namang sumang-ayon si Lin Bai sa sinabi ni Master Duan Siliang. Nang makaalis si Lin Bai ay nasabi na lang niya na dapat ko bang talakayin ang aking pamamaraan sa cultivation at pagsasanay sa kanya. Kung tutulungan ako ng senior, dapat na madali akong makalusot sa susunod na yugto. Sinabi naman ni Elder na tatakot ako na bago ang muling pagkakatawang tao ng dakilang kataas-taasang master ay hindi tayo higit sa mga langgam sa sahig. Pinagpawisan na lang si Master Duan Siliang at hindi na nakapagsalita sa kanyang naririnig kay Elder. Maya-maya pa ay sinabi na lang niya na hindi na siya makatulog sa mga nangyayari. Sa kabilang banda naman ay nasa malalim na pag-iisip si Xiao Chen na sabi pa nga niya na matapos pag-isahin ang domain ng Tianyuan ang susunod na hakbang ay ang buong mundo ng Xinwu. Gayunpaman ang tunay na mundo ay masyadong malawak at kung ako lamang, napakahirap na pangalagaan ang lahat. Si Duan Siliang ay sulit na pagsasanay ngunit ang kanyang talento ay masyadong mahirap. Si Jiang Meng ay napakatalino, ngunit hindi siya dapat payagang lumahok sa mga ganitong bagay. Tila kailangan nating bumuo ng ilang mga talento na magagamit ko sa hinaharap. Sa kabilang banda naman sa bundok ay may isang bata na pursigidong lumakas kaya naman kinakalaban niya ang mga Storm Wolf Beast upang sanayin ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Nasabi pa nga niya na inay, pinatay ko ang mga Storm Wolves Beast. Maliligtas ka sa iyong karamdaman, at tiyak na pagagalingan kita. Dagdag pa niya na pagkatapos ay sasali ako sa Qingyanman at magiging talagang malakas. At sa kabilang banda naman sa residence ni Xiao Chen ay biglang pumasok si Jiang Meng sa silid niya na maayos na ang kalagayan nito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Tinawag ni Jiang Meng si Xiao Chen ngunit sinabi lang ni Xiao Chen na inaantok pa siya. Sa sinabi ni Xiao Chen ay lumapit si Jiang Meng at tinayo niya ito at sinabi niya na Brother Xiao Chen, ngayon ay may bagong tindahan na binuksan sa Tianyan City. Sasamahan mo ba ako? Sinabi naman ni Xiao Chen na huwag pumunta sa isang tindahan, at ano ang meron doon para pumunta sa isang malayong lugar. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nag-iba ang reaksyon ni Jiang Meng kaya naman nang makita niya ito ay napilitan na lang ang ating bida na sabi pa nga niya na sige, sasama ako sa iyo. Agad namang yamakap si Jiang Meng na sabi pa nga niya Brother Xiao Chen ikaw ang pinakamahusay sa lahat. Sa sinabi ni Jiang Meng ay wala na lang siyang masabi dito. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa Tianyan City at sakay-sakay sa isang malaking ibon. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ilang taon na ba mula nang gumamit ako ng ganitong mababang antas ng paglalakbay. Sa kabilang banda naman ay may isang nilalang na patungo sa magaganap na auction, kaya naman sinabihan siya ng kanyang pamangkin na uncle magdahan-dahan sa paglalakad. Maya-maya pa ay naglalakad na din sila Jiang Meng at Xiao Chen patungo sa bagong bukas na tindahan,
Tinanong ni Jiang Meng si Xiao Chen na sa pagkakataong ito ang bagong bukas na tindahan ay Chunfeng Tower, sinasabing ito ang pinakamalaking tindahan sa Tianyo. At isa ito sa mga pinakamahusay sa mundo ng Xinwu. At maraming magagandang bagay dito. Nagulat naman si Xiao Chen nang marinig niya ang Chunfeng Tower, nasabi pa nga niya na tama ba ako sa narinig ko sa Chunfeng Tower. Sinabi naman ni Jiang Meng na oo, ang kayamanan na makikita natin sa Chunfeng Tower ay maaaring walang katapusan. Sa isip-isip pa ni Jiang Meng na malapit na ang kaarawan ni Brother Xiao Chen, sa pagkakataong ito kailangan kitang bigyan ng sorpresa. Ngunit ang ating bida ay nasa malalim na pag-iisip dahil naalala niya ang sinabi ng kanyang partner na sabi pa nga nito na Xiao Chen, hihintayin kita. Na kahit libu-libong taon pa ang lumipas, at kahit mawala man ang langit, hihintayin kita. Na agad namang sinabi ni Xiao Chen na sige antayin mo ako. Sa isip-isip pa niya na ngayon ang kabiguan ng pagnanakaw ay dapat na kumalat sa buong langit sa sandaling ito. Kung kilala ang matamis na gawa, maaaring may ilang gulo. Naku sana hindi siya ganun kapabigla-bigla. Dagdag pa niya na ang cultivation sa sarili ay pinakamataas. Gaano nakatagal mula nang mamili ako sa ganitong paraan? Nang matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay sinabi ni Jiang Meng na Brother Xiao Chen ang Chunfeng Tower ay nasa harap na natin. Sinabi naman ni Xiao Chen na ganun ba? Masasabing ang Chunfeng Tower ay kakaiba hindi lang dahil sa may angking ganda ito dahil ang mga nagpupuntang tao dito ay mga mayayaman at pwede kaden dito makabili ng mga mahuhusay na kagamitan. Maya-maya pa ay nagbubulungan ang mga tao sa labas ng Chunfeng Tower. Dahil nagsidatingan na ang mga nilalang na VIP sa magaganap na auction. Sinabi din ni Jiang Meng na Brother Xiao Chen, tingnan mo. Ang lahat ng mga taong ito ay VIP ng Chunfeng Tower. Sila lang ang karapat-dapat na lumahok sa nangungunang auction ng Chunfeng Tower ngayon. Ang ordinaryong bisita ay hindi kwalipikado para dito. Bahagya namang nena si Xiao Chen nang marinig niya na ang kwalipikado lang na pwedeng lumahok sa auction ay ang mga VIP. Mabilis naman na kinumpirma ito ni Jiang Meng na tama. Kahit na tayo ay mga disipulo ng Qingyanman, hindi ito posible nang walang imbitasyon, maliban kung dumating ang master. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Jiang Meng ay nagkaroon siya ng paraan kung paano sila makakapasok sa magaganap na auction. Maya-maya pa habang nasa likod sila Xiao Chen at Jiang Meng ay may nag-uusap na mga disciples na sabi pa nga nito na hoy, narinig mo na ba? Kabilang sa mga na-auction na item sa pagkakataong ito ay mayroong Xuanjing Inner Armor. Nagulat naman ang isa kaya naman sinabi niya na ano? Xuanjing Inner Armor. Iyon ang panloob na baluti na sapat upang labanan ang buong kapangyarihan ng advanced na banal na rurok. Kung makukuha mo. Nagulat naman ang isa na sabi pa nga niya na sa tingin mo magkano ang pwedeng maging gastos dito. Narinig naman ni Jiang Meng ang pinag-uusapan ng dalawa kaya naman napangiti siya dito at sa isip-isip pa niya na ang Xuanjing Inner Armor, kung si Brother Xiao Chen ay may ganong Inner Armor dati, hindi sana siya inatake. Sa isip-isip naman din ni Xiao Chen na ang Xuanjing Inner Armor ay mukhang maganda, na pwedeng ibigay dito sa babaeng ito, at magbibigay din sa kanya ng kaunting proteksyon. Maya-maya pa ay nagsipasukan na ang mga mamimili at ganoon din sila Xiao Chen at Jiang Meng, at sa loob ng tindahan ay. Ang unang makikita dito ay ang library, at iba't ibang mga teknik ang pwede mong matutunan dito na pwede mong mabili. At sa kanang bahagi naman ay ang weapon shop. Iba-ibang armas din at armor ang pwede mong mabili dito na may mataas din na kalidad. At ang nasa gitna ay ang alchemist shop, na pwede kayong makabili ng magagamit sa iyong cultivation at pagpapataas ng antas. Sinabi naman ni Jiang Meng kay Xiao Chen na mas masigla dito ngayon, kaysa sa mga nakaraang taon. Ngunit biglang napatanong si Xiao Chen nang may nakita siya na sabi pa nga niya na kung ano ang meron doon. Nang makita naman ni Jiang Meng ang tinutukoy ni Xiao Chen ay bahagya siyang nakaramdam ng kakaiba at namula na lang ang kanyang mukha. Kaya naman pinigilan ni Jiang Meng si Xiao Chen na sabi pa nga niya na huwag kang pumunta dyan at huwag mong tignan. Nagtataka naman si Xiao Chen kaya naman tinanong niya ito na kung ano ang problema mo. Ang nakita pala ni Xiao Chen ay ang bilihan ng mga alipin na may naggagandahang babae at lalaki. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang presyo. Nasabi na lang ni Xiao Chen na sa hindi inaasahan, tuloy pa rin ang negosyong alipin sa Chunfeng Luo. Dagdag pa ni Xiao Chen na hindi ko alam.
Naiinis namang sinabi ni Jiang Meng na gayunpaman lahat sila ay mahihirap na tao. Dagdag pa ni Jiang Meng na ito ay isang mundo kung saan ito ang survival of the fittest. Ang mahihina ay magiging alipin. Bahagya namang nalungkot si Xiao Chen sa sinabi ni Jiang Meng. Ngunit may nakapukaw ng pansin sa kanya nang makita niya ang babae na sabi pa nga niya na siya ay may natural na katawan. Nagtaka si Jiang Meng kung bakit tahimik si Xiao Chen kaya naman tinanong niya ito na kung ano ang problema, subalit sa kanyang tanong ay wala siyang natanggap na sagot mula kay Xiao Chen. Tinignan ni Jiang Meng ang isang alipin na kanina pa pinagmamasdan ni Xiao Chen, nasabi na lang ni Jiang Meng sa babae na kawawang babae. Nang mapansin niyang lalapit si Xiao Chen ay tinanong niya ito kung ano ang gagawin nitong plano ngunit hindi siya pinansin ni Xiao Chen. Kaya naman isinigaw niya na kung ano ang gusto mong gawin. Sa sigaw ni Jiang Meng ay napatingin siya sa kanyang likod na sabi pa nga niya na si Jiang Meng iyon. Habang pinagmamasdan niya si Jiang Meng ay sa isip-isip niya na kung sasabihin kung gusto ko siyang bilhin, sasabog ang babaeng ito. Ngunit ang isang natural na katawan, hindi ko dapat palampasin iyon. Dagdag pa niya na ang likas na katawan ay katulad ng babaeng ito. Pero paanong hindi nakita ng Chen Fengluo ang talent ng babaeng iyon? Yun nga lang, isinumpa ang bata, na hindi lang nagselyado sa kanyang katawan at sa mga meridian, kundi papatay din sa kanyang 25th birthday. Maya-maya pa ay sinabi na ng nagbebenta na lahat ay dumaan at tumingin. Mga sariwang alipin, mga sariwang alipin. May magandang babae at malakas ding mandirigma. Maya-maya pa ay may lumapit na isang nilalang at sinabi nito sa nagbebenta na bibili siya ng isa. At itinuro niya ang kanyang nagugustuhan na alipin. Sinabi naman ng nagbebenta na mayroon kang magandang paningin, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa kabilang banda ay tinanong ni Jiang Meng kay Xiao Chen na may kakaiba ba sa babaeng iyon. Sinabi naman ni Xiao Chen na siya ay may magandang talento sa cultivation. Bilhin siya pabalik at turuan siya ng kaunti at siya ay magiging isang mahusay na puwersa ng labanan. Sa weekdays pwede ka rin niyang alagaan para sa akin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay tinitigan ni Jiang Meng ang mukha nito na sabi pa nga niya na kung ito lang ba ang dahilan. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na oo yan ang dahilan. Sa sinagot ni Xiao Chen ay hindi agad naniwala si Jiang Meng kaya naman mas lalong lumapit pa ang mukha nito at tinanong niya ulit si Xiao Chen na sigurado ba ito sa kanyang mga sinabi. Pinagpawisan naman si Xiao Chen sa ginagawa ni Jiang Meng. Maya-maya pa ay nakumbansi na si Jiang Meng na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na sige bilhin mo siya, tinanong naman ni Xiao Chen si Jiang Meng kung sigurado ba ito sa kanyang sinabi. Masaya namang sumagot si Jiang Meng na oo naman. Nasabi na lang ni Xiao Chen na kung ganoon ay bibilhin ko na siya. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng mga disciples na bakit siya napunta sa aming Tianyuan domain, dagdag pa ng isa na oy, hindi ba ang taong iyon ang young master ng Jiangchuan sa lugar ng Qingzhou? Sinabi din ng iba na hindi nyo pa ba alam, na sa pagkakataong ito ay dumating ang young master na si Jianchen upang mag-propose ng kasal. Maya-maya pa ay pinuri ng mga tao si Jianchen, nagad namang napansin ni Jianchen sa isip-isip pa niya na oops, mukhang maganda ang reputasyon ko. May mga tao sa Tianyuan na nakakakilala sa akin, maganda ito. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Jiang Meng kay Xiao Chen na natatakot ako na hindi natin mabibili ang batang babaeng ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na bakit at sino ang taong iyon. Ipinaliwanag naman ni Jiang Meng na si Jianchuan ay isang alagad ng isang malaking pamilya sa rehiyon ng Qingzhou at itinuturing din bilang isang direktang disipulo. Unlike sa Tianyuan, meron halos walang magandang martial arts school sa Qingzhou, ngunit mayroong hindi mabilang na mga super pamilya. Ang pamilya Jiang ay maaaring ituring bilang ang nangungunang tatlo. Sinabi naman ni Xiao Chen na siya ay walang iba kundi isang mayaman lang na bata. Kinabahan naman ng bahagya si Jiang Meng sa mga sinabi ni Xiao Chen. Na kahit ang mga nakarinig ay nagkaroon ng iba't ibang mga reaksyon sa sinabi ni Xiao Chen. Napalingon ang young master sa kanyang narinig kaya naman sinabi niya na kung sino ang nagsabi nun. Sinabi din ni Jiang Meng na Brother Xiao Chen, bakit mo nasabi iyon? Na para maging isang super family sa Qingzhou dapat mayroon kang hindi bababa sa 3 advanced na divine stage cultivator sa iyong pamilya. Dagdag pa ni Jiang Meng na ang pamilyang Jiang ay maaaring mag-rank sa nangungunang 3 at mayroong hindi bababa sa 10 masters. Sinabi naman ni Xiao Chen na higit na mas malakas kaysa sa Tianyuan domain.
Nang marinig ni Jiang ang sinabi ni Xiao Chen ay agad na nagbago ang reaksyon nito dahil naunawaan niya na kung bakit sinabi ni Xiao Chen ito. Nasabi pa nga niya na sino ang nagsabi na tayo ang pinakamahina sa domain ng Tianyuan. Ngunit bahagya silang natigilan ng sinabi ng alagad ni Jianchua na hoy, ayaw mo na bang mabuhay? Maglakas loob kang magsalita tungkol sa aming young master. Ngunit nagalit si Xiao Chen sa mga sinabi ng alagad ng young master kaya naman sinabi ni Xiao Chen na ulitin mo nga ang sinabi mo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ay ginamitan na siya ng soul attack. Na agad namang naramdaman ng alagad sa isip-isip pa niya na anong nangyayari. Ano itong pakiramdam ng pang-aapi? Hindi ako makakatulong, pero ang lumuhod, sinabi naman ni Xiao Chen na sapat na para malaman mo na mali ang ginawa mo. Matapos niyang paluhudin ang alagad ng young master ay sinabi niya na bibilhin niya ang babaeng iyan. Dagdag pa niya sa young master na maghanap ka na lang ng iba. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nenas ang young master. Kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na pwede mo bang sabihin ulit. Sarkastiko namang sumagot si Xiao Chen na hindi mo deserve na ulitin ko ang sinabi ko. Nang marinig ng mga disciples ang sinabi ni Xiao Chen ay natakot sila para kay Xiao Chen na sabi pa nga nila na baliw na ba ang batang yan. Dagdag pa ng isa na nakupo patay ang batang ito. At dito na din matatapos ang ating episode 6 mga bida, maraming salamat sa panunood. Abangan ang mga susunod na uploads at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat ulit mga bida at mangyaring palike na lang po.